Guys, it's 7:30. Sabi sa akin, first day, mag-report daw ako ng 8 a.m. So, ang pasok ko talaga dito is 7 to 3. But today, I don't know, siguro 8 to 3 or earlier. Wala akong idea. So, basta ngayon, 7:30 pa lang, alis na ako. Siguro magbibiyahe ako ng mga 10 minutes. And then, malapit lang yun dito sa bahay. So, dahil walang pasok ngayon at bakasyon na yung mga bata, nakamana ako ng bag. Nakamana ako ng bag sa panganay ko. Alam niyo ba ang bag na to? Simula pa nung nag-start sila mag-school dito sa Canada. Yan na yung bag nila. Kaya sabi ng mami nila sa pasukan, naawa naman kami, bilhan na namin ng bagong bag. Kasi ang tatagal na ng mga bag nila. Papasok na. So, yun. Excited na ako. First day, 7:30. Pasok na tayo sa trabaho. Ayan. So, ganito lang muna tayo for the first day. Make sure lang na naka safety shoes tayo. Pero, tinanong ko sila last time kung anong kailangan kong dalahin on the first day. And sabi lang naman nila is wala naman masyado. Basta naka safety shoes lang. Wala rin nga akong vest eh. Pero I think that's okay. Kasi onboarding pa lang naman tayo. So, kumbaga sa orientation pa lang. So, let's see. Napaka-epic ng first day na to, hindi ko makakalimutan. Nandito ako sa lumang warehouse, sa lumang office nila. Walang tao, wala kahit isang tao. Lumipat, alam ko naglipat na sila, pero hindi ko alam na tapos na pala sila maglipat at hindi ako na-inform ng new address. Buti na lang tumawag pa ako sa customer service, kaya yun. Nakuha ko na yung new address, punta na tayo doon, late na. A few moments later. Yun. Tapos na agad ako ng orientation. So, bali orientation lang yun nangyari today. And sobrang epic na nangyari. Sobrang epic. Kasi, parang yesterday or last week, nag-message ako doon sa nag-interview sa akin. And sabi ko na, kasi alam ko nagmo-move na sila. Sabi ko, saan ba ako magre-report ako on my orientation or on my first day? Dito ba ako sa old location or sa new location? Problema, hindi na siya naka-reply. Tapos kanina lang siya nag-explain sa akin na tumihingi ng sorry kasi nga ay hindi niya ako na-inform. Pumunta ako sa old location. Pagdating ko doon, sabi ko, 8:00 na pero walang kahit isang sasakyan nila, no? Tapos pagpunta ako sa opisina, sarado. Hindi mo lang nakapost kung saan na yung new location. So, nangyari, tumawag ako sa customer service nila. Tapos sabi ko, hindi talaga siya, yung tawag ko hindi talaga customer service related. Pero, kailangan ko malaman yung new address or new location nitong company. Kasi nga ay napunta ako, sabi ko, it's supposed to be my first day. Napunta ako dun sa lumang location, walang tao. Pambira. Buti na lang, medyo maaga pa rin naman ako, pero siguro na-late ako ng 5 minutes. Pero sabi nga nila, pagdating ko dito sa new location, kasi mahaba-haba din biyahe eh. Parang mga 13 minutes pa galing sa old location. So yun ang pangit. Dati, doon sa lumang location, malapit na siya sa bahay. Pero dito, sa new location pala nila mas malayo. So para ulit akong pumapasok doon sa dati kong company. Parang ganun. Nandun din banda sa dati kong malapit sa dati kong pinagtatrabahuhan. So ayun, orientation, tapos yun, nag-fill up na, syempre alam naman pag orientation, fill up ng mga form, node ng videos, tapos so many videos, powerpoints, and tsaka yung may test din sa uli regarding safety, kasi dahil nga sila is more related sila sa construction, ay marami silang sa trainings and maraming finifilapan at binabasa about hazard, about safety. And regarding safety, before ako nag-apply sa mga company na to dati,
nag-start na ako ng course sa CSTS sa AXA. Kasi yun ay usually alam ko ginagawa talaga sa mga construction or required para ikaw bago ka magtrabaho sa construction. So ginawa ko yon for the purpose na makita nila na serious ako to work, para mag-work sa ganitong field. Yun talaga yung purpose ko noon. Pero ang problema ko, nung time na nag-apply ako, nasimulan ko pa lang yung CSTS. It's ano nga pala yung CSTS, parang construction safety training, parang ganun. Kung ikaw ay papasok sa construction. So ginawa ko talaga yun dati for the purpose na makita nila yung sincerity mo na magtrabaho. Pero ang problema, hindi ko naman kasi siya natapos. So kanina sa orientation, yung safety training officer dito, tumawag siya mismo sa AXA, no, sa customer service ng AXA, and kinonfirm nila kung kami ba ay may mga existing trainings na or nakatapos na ba kami ng ganong trainings. Kasi minsan daw sa experience nila, akala ng worker is wala akong ganong training, pero yung pala is dati na siyang nakapag-take ng ganong training. So to be sure, tumatawag sila kapag every time may new hire and tinanong. So nung kinuha yung login ko, kinuha yung pangalan ko at saka ang birthday ko, na pull up doon noong AXA na meron akong nasimulan, and that is only 10%. Pero buti na lang 10% lang yung ginawa ko. So dahil bukas start na talaga ako, dapat start na ako sa shop bukas, pero ang mangyayari ay ipo-pull out muna ako sa umaga para tapusin yung training. Dito na mismo gagawin, di ba? Di mas maganda. So kailangan matapos ko siya bukas. Yan. So ayun. Ay, 10% pa lang kasi yung natapos ko dun. So bukas ko na lang siya tatapusin. So ngayon, halos kalahating araw lang and then pauwi na tayo. Kasi yun lang naman ang ating ngayon, orientation lang talaga. At least yung isa kong kasama na new hire, sa Monday pa ang start niya. Pero ako sa bukas na. Pero astig yung kasama ko kasi sobrang tagal na niyang installer ng mga HVAC at saka ng mga aircon. So ang galing. Pinuntahan siya nung manager ng mga installer. Meron agad siyang bagong truck na dadrive-in. So yun ang gagamitin niya, bagong-bago daw yun na truck. Yun na yung service niya papunta sa job site starting Monday. Ako naman, nag-fill up din ako ng consent form para sa driver's abstract. Kasi ay required rin sa amin, although dito kami sa shop. Pero parang ang mangyayari kasi dyan is kada may mga tools, equipments na kailangan dalhin sa mga job site, minsan kami rin yata yung nagdadala, parang gano'n. I don't know, hindi pa ako sure. So, pero ang sigurado ako, kinuha na kami ng driver's abstract kasi nga part ng duty namin na drive-in din yung ibang mga fleet nila, yung mga van nila dito. So, ayun, bukas mas maintindihan ko yan kapag nag-start na ako. So, sa ngayon, yun lang muna. See you. Bye. I think nasabi ko sa inyo noon na kaya tayo na-hire dito kasi sobrang busy nila. So ganun na nga nangyari. Uwi na dapat ako galing sa aming orientation nang bigla silang tumawag ulit. At sabi nila baka daw pwedeng bumalik ako at tumulong sa kanila. Yun naman daw ay kung gusto ko lang. Wala namang puwersahan. Pero syempre atras ba tayo sa ganun challenge? Syempre balik naman agad tayo, di ba? Hindi ko naman alam, deliveries pala ang ating pupuntahan. So first day, delivery driver kagad tayo. At ang laki pa naman ng cube van na minaneho ko. Delivery driver agad. Pambira. Para pala ako nag-u-haul. Tapos ito yung first day ko pala, orientation ko pa lang eh. First day ko pa lang. Ang laki na agad dito. Naging pick up boy na agad ako. So magpipick up ako ng gamit. Ayan, para akong tanga. First time ako pipick up dito. Dati ako yung nandun sa loob ng warehouse. Ngayon ako na yung pumipick up ng mga order sa warehouse. At saka hindi ito pagkain, kundi mga equipment. Pambira. First day.
Orientation ko lang kanina. Ngayon, naging pick-up boy na agad ako. Yung pyesa. Binibili rin nila rito sa mga warehouses dito sa Calgary. Shit, hindi pa kasya yung kakarga. Hindi kasya. Ang lalaki kasi ang taas. So pag ikakarga kasama yung paleta, hindi kasya. Maliit lang yung height nito. So kailangan i-handbomb to. Sa isa namin ipapasok to. Okay lang, basta may katulong. Siyempre kung mag-isa tayo, hindi natin kakayanin yan. Anong bigat ng isa nito? 174 pounds. Nasa ilang kilo yun? Ano to tangke. Ayan no, electric water heater. Ito naman, 3 unit ng ano to, Navian premium condensing. Putra guys, eto na, pabalik na ng kumpanya. Kaso may isa pa yata akong pipick upin. Sana naman na mabalapit lang. Kakapagod rin ah. Pangalawang order na, pangalawang pick up na. Papakita ko sa inyo yung ano, papakita ko sa inyo yung binigay nila sa akin kikay kit. Yan. Para survive naman tayo sa dalawang deliver. Hindi pala, dalawang pick up. Kaya pinag-pick up nila ako sa dalawang location. Actually dalawang ano yun parang tinda. Ngayon nga pala no, ano pa lang 10 minutes before 4. Kumbaga naka 8 hours na. Hindi pa talaga siya kompletong 8 hours pero sabi sa akin ng taga shop, sige na, you can leave. So pinayagan na lang akong, pinauwi na niya ako. Kasi natapos ko naman na lahat ng task na binigay niya sa akin. So pakita ko sa inyo yung kikay kit. Ayan. So usually every day ito lang naman talaga ang kailangan natin at saka steel-toed boots. Pero binigay na rin nila to kasi ito naman ang kailangan kapag tayo ay nasa job sites. So ang alam ko sa shop lang ako, pero kung bakit binigyan na nila ako nito hindi ko rin alam. Siguro just in case. So hindi ko alam kung minsan baka grabe ang init sa labas. Tapos na ako sa lamig, sa init naman ako ngayon. Baka kasi minsan pinagde-deliver din sa ng mga pyesa sa mga construction sites, kaya siguro binigay yun. So yun, may mga kaklaruin pa ako bukas, pero bukas na lang yan. Starting tomorrow, pang 7 na ako. Friday na pala bukas, so 2 days lang ang pasok ko ngayong week na to. Medyo ginutom ako dun kasi wala naman ako matinong lunch. Kasi after nga ng orientation, diretso sabak na sa trabaho, pahinga ko lang, inom lang ng tubig. Ayun. Bukas kaklaruin ko pa yung schedule ko kung anong oras talaga. Kasi iba-iba sila dito. 2 taon na nag-i-stay sa warehouse from opening till closing. Sabi nila is 6:30 hanggang alas 4. Pero yung iba 8 hours lang talaga. 8 hours. Pero kung in the future, alokin nila ako ng opening till closing, kakagatin ko yun. At least kahit paano, di ba? Parang overtime na yun. So, maganda yun. So yun, kaklaruhin ko pa bukas yung schedule ko. Kung anong talaga. Pero ano kasi ako bukas hindi pa ako sa work. Kasi may training pa ako bukas ng umaga sa naman siya. Sa anong tawag nito? Sa CSTS, tatapusin ko yung CSTS training. Ayun. So all in all, yung first day ko matindi-tindi rin at pawisan din talaga ako kasi challenge din ako. Kasi binigyan kagad ako ng mga pick up sa mga store. Buti na nga lang dito lang sa Calgary, malalapit lang. Pero na-challenge ako kasi yung dinala is yung pala yung cube van, yung anlaki, yung parang U-Haul siya na malaki. Medyo na-challenge ako sa pagpapaback up. Natawa nga yung taga-warehouse sa akin, yung pinick upan ko nung isang kasi sabi ko, pasensya ka na kasi first timer Sabi niya, you're doing good. So yun, kailangan kong practicein. Ngayon, pinark ko dito sa sa loob sa tapat ng shop. Sabi niya, i-park ko doon sa harap ng door, yung isang door. Pag park ko, pagbaba ko, pagtingin ko, ang layo ko pa
Ang layo ko pa sa pinto kasi natatakot ako. Baka mamaya masira ko yung door ng ano eh. Ng duck eh. Hindi, syempre, nag-iingat na lang ako. At inano ko na lang. Kahit malayo-layo. Pero sa totoo talaga, nahihirapan ako. Sabi ko kay Chris yung nag-aano sa akin, nagbibigay sa akin ng mga task. Sabi ko, wala ba talagang ano to? Wala bang backup camera to? Sabi niya, lahat ng sasakyan ng company, lahat ng mga van, meron. Pero itong truck, itong ginagamit natin na na cube van, wala. Nakasalalay ka lang sa side mirror, ang laki. Tapos hindi pa akma sa akin yung side mirror. Ang liit lang na nakikita sa gilid. Bihira. So yun ang aking first day experience. Tingnan na lang natin sa isang linggo. Re-reviewin ko kung ano hindi pala, 2 days nga lang pala ako ngayong week na to kasi di ba Canada Day. Tapos today, then bukas, and then sa Monday na ulit. So okay naman. Swabe naman. Wala nga lang ako nakita dito kahit isang kabayan, guys. Wala kahit isa. So lahat ng worker na nakita ko ay puti, ako lang ang Pinoy. Hindi ko alam sa office kasi hindi ko naman na-meet lahat. Pero yun. Tapos kanina meron akong kabayan na nakitang pumipick up din ng pyesa. Parang nasa HVAC din siya. Yun, shoutout sa'yo. Kung nanonood ka man, alam ko hindi. So yun, napakwento din konti. Akala niya dadaling ko to sa new construction at ako yung gagawa. Sabi ko hindi, pick up boy lang ako. Sabi ko pick up boy lang ako ngayon. Yun lang ang task na naibigay sa akin. Sabi niya, oh maganda yan. Sabi niya, para pag mapunta ka sa trade. Sabi ko, yun talaga yung target ko. Pero sabi ka ako nila sa akin, dito raw muna ako sa shop. At bago mapunta sa trades sabi niya dapat kasi nag-pre-employment ka. Sabi ko kasi hindi ko option na tumigil sa trabaho para kumuha ng pre-employment. Ilan yun? Parang ilang buwan din yun. 6 months ba yun? 3 months? 6 months? So matagal, mawawala ng sahod. So hindi po pwede. Kaya mas pinili ko to. At least by the time na ma-enroll na ako or ma-register ako as apprentice, medyo may alam na ako. Kahit paano confident na rin naman ako. Pero bago yon, hindi ko na lang muna iniisip kung kailan ba ako mare-register as an apprentice. Basta yon, sa ngayon ang iniisip ko na lang yung ma-maximize ko yung learning at matutunan ko agad lahat dito para, di ba, maging worth it naman kung sakaling ma-consider na tayo na makapasok sa apprenticeship. So yun lang muna, guys. Thank you for watching. Bye. Think how I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues.